Mga biday sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako po, eto na. Sineryoso po mga kabida no, ng Marcos administration. Ano po? Ito hong si Congressman Zaldico. Ano po? Okay? Meron pong instruction po ngayon. Ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa mga ahensya po ng gobyerno, ano, mga kabida, na makipag-negotiate po ano, sa Portuguese government, mga kabida, at sisikapin pong may balik sa Pilipinas ito hong si dating Congressman Zaldico, ano po, para pananagutin po mga bida sa mga aligasyon na ibinabato po sa kanya, ano po, lalong-lalo na po ito hong issue po ng corruption sa 2025 national budget po mga bida at ito hong flood control projects, ano. Okay, eto babasahin ko lang po ito hong article po mga bida ng theinquirer.net. Ano po? Ang sabi po dito, just in, President Ferdinand Marcos Jr. has instructed relevant government agencies to seek the repatriation of former Representative Zaldico, according to DILG Secretary John Vic Rimulya. Rimulya added that Co is still believed to be in Portugal and a bearer of a Portuguese passport. So meaning, kung meron po siyang Portuguese passport, posible po makabida na Portuguese citizen po ito hong si Zaldico, no? At mahirap po yon. Okay? Mahirap pong kunin. Okay? Ito hong si Zaldico sa Portugal, makabida. Alright? Ni-research ko kasi ano, kung itong Portugal ba, meron ba tayong extradition treaty po dito, ano? Wala ho tayong extradition treaty with Portugal. Okay? So, hindi ho maring basta-basta lang po natin kunin ito hong si Zaldico doon kung totoong andun po si Zaldico po, ano, mga kabida. Okay? At hindi ho siya basta-bastang ipamimigay lang po, ano, ng Portuguese government. Kasi kung totoo po na meron po siyang passport, Portuguese passport, malamang citizen po siya, no? Doon. National po siya doon, ano? Mga kabida. Okay? At hindi po yan basta-basta pong ipamimigay po ng gobyerno po ng Portugal yung kanilang citizen, ano? Sa ibang bansa. Kahit na po, sabihin po natin, meron pong kaso, ano po, mga kabida. Diba? Yun yung mahirap. Okay? Paano yan? Alright? Siguro part na po sa plano po ni Congressman Zaldico, ano, na doon po siya pupunta sa Portugal kung sakali man po mabulabog po yung nakawan po mga kabida, no? Okay? Diyan po sa Kongreso po, ano po? Diba? So kung totoo po mga kabida na passport holder po ito, okay, sa Portugal, kung totoo po mga kabida na isa pong Portuguese passport holder ito hong si Congressman Zaldico, okay, bakit hinayaan po ng gobyerno yan? Okay? Pumasok po sa gobyerno ito hong si Zaldico, dapat i-renounce po niya yung kanyang citizenship sa Portugal. Ano po, mga kabida, kung totoo man po na citizen po ito ng Portugal, ano, mga kabida. At mananatili hong Pilipino kasi nagsiserve po siya bilang public official po, ano, mga kabida, o government official. Okay? O bakit hinayaan po yun? Diba? So, yun po yung problema ho ng Marcos administration kung paano ho nila makuha ito hong si Congressman Zaldico po doon, ano. Maliban lang po siguro mga kabida kung magmakawa po ito hong gobyerno po, ano, doon ho sa Portugal. Okay? Kasi gaya ng sinabi ko po, wala ho tayong leverage po, mga kabida, no? Walang leverage ang Pilipinas. Kasi unang-una, hindi po tayo party doon ho sa extradition treaty. Pangalawa po, okay? Kung totoo man po yung sinabi po ni Secretary John Vic Rimulya na Portuguese passport holder ito hong si Zaldico, mas lalo hong mahihirapan po tayo doon. Okay? Kasi hindi na po natin saklaw ito hong si Congressman Zaldico kasi saklaw na po ito mga kabida ng Portuguese government. So, mahihirapan talaga sila dito, ano? Unless siguro mga kabida kung idadaan po nila yan, ano, sa Interpol. Alright? Sa Interpol po. Kasi, yun nga
pwede ho nilang idaan yan sa Interpol. Hihingi po sila ng tulong sa Interpol, pero kaso lang po, hindi po nila pwedeng kukunin ito hong si Zaldico doon ho sa Portugal. Alright? Kasi unang-una, walang extradition treaty, mga kabida. So, wala hong otoridad po ang Interpol na kukunin po doon ho na arestuhin po ito hong si, unless siguro po mga kabida, okay? Unless po kung humingi po ng tulong, ito hong Philippine government sa Interpol, mga kabida, kung hindi ho nila kayang manegotiate ito hong Portuguese government. Okay? So, kung Interpol po, pwede ho silang maglabas po ng red notice, Pero hanggang red notice lang po, mga kabida. Hindi po nila pwedeng kunin si Zaldico doon ho sa Portugal. Okay? Hanggang red notice lang po. Unless siguro kung makipag-cooperate po ang Portuguese government sa Interpol. Okay? At lalong-lalo na po kung ang Portuguese government po, mga kabida, miyembro po. At lalong-lalo na po, kung itong Portugal po, mga kabida, miyembro po ng Interpol. Yan, possible po yan, mga kabida. Pero mahaba pa po yung proseso dyan, Okay. Kung katulad lang po, ang Portugal po, mga kabida, o Portuguese government, sa ginawa po ng Philippine government, doon ho sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na parang isinurrender po ng gobyerno po ng Pilipinas, ito hong si dating Pangulong Duterte sa Interpol, mga kabida, at dinala po doon ho sa The Hague, Netherlands. Pwede po yon. Okay? Pero gaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, na ito hong si Zaldico, poprotektahan talaga ito ng Portuguese government, considering siya po ay citizen po doon, mga kabida, po. Okay? Kahit na hindi po siya isang Portuguese by birth, mga kabida, pero since meron po siyang Portuguese passport, ibig sabihin po dyan, isa po siyang Portuguese national, mga kabida. Alright? So, abangan po natin yan, okay? Kung ano po ang gagawin po ng gobyerno po ng Pilipinas dyan, mga kabida, kung paano ho nila ma-negotiate ito hong Portugal, okay, para lang po makuha po nila ito hong si Congressman Zaldico, Yan, kung totoo na nandun po sa Portugal. Baka naman po, haka-haka lang po yan, mga kabida, ni Secretary Jun Vic Rimulya na nasa Portugal ito hong si Zaldico. Okay? Di ba? Baka naman po wala po doon, Tapos mag-conclude lang tayo na nandoon na po, ito hong si Zaldico sa Portugal. Mga kabida, po. Okay? So, yun po, titingnan natin to kung kaya ho nilang pabalikin po sa Pilipinas, mga kabida, ito hong si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kagaya na sinabi ko po kanina, kailangan hong bumalik sa Pilipinas ito hong si Zaldico. Bakit? Kasi kailangan po niyang ilabas yung totoo po, mga kabida. Since siya po ay inakusahan na isa sa mga masterminds, mga kabida, dito ho sa issue po ng flood control projects at maging ito pong 2025 national budget controversy po, mga kabida, kailangan po niyang bumalik po dito. At gusto po nating malaman po, mga kabida, kung sino-sino yung mga major players po, sa flood control at dito ho sa 2025 national budget po, mga kabida. Okay? Diyan po natin malalaman kung talagang sangkot ba dito si Congressman Martin Romualdez, at ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, batay doon sa kanyang aligasyon, sa kanyang inilabas na video, mga kabida, po, Very exciting po ito, mga kabida. Kung kaya ho ng Marcos administration na pabalikin ho dito sa Pilipinas, ito hong si Congressman Zaldico, mga kabida. Alright, para po sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga posts. Maraming salamat po sa inyo lahat.